Si Ningyi ay tumalon, susunod na ako. Hindi lang siya, si Muyon at Shuhan ay dahan-dahan ding tumayo. Turn na rin namin. Bahagyang natigilan si Lin Moyu. Senior Sister Shu, hindi ka ba pharmacist? Malakas na tumawa si Meng Anwen, sino ang nagsabing hindi kayang lumaban ng pharmacist? Tumawa rin si Zhu Qingliu sa tabi at sinabi, Lin Moyu, huwag mong maliitin ang mga auxiliary professionist. May ilan ding auxiliary professionist na may kakayahang lumaban. Halimbawa, kaming mga healers, pagkatapos naming umabot sa divine level, hindi kami pahuhuli sa master mo sa pagpatay ng mga demonyo. Napaisip si Lin Moyu. Naalala niya ang mga narinig niyang salita noon, huwag maliitin ang anumang profession. Dahil anumang profession, kapag naabot ang divine level, magkakaroon ng kapangyarihan na gawing mahiwaga ang bulok. Ang divine level ay isang threshold, at ito rin ang pinakamalaking unang threshold para mag-level up ang isang professionist. 3 babae ang sabay-sabay na pumasok sa dungsyon. Hindi lang sila, nakita rin ni Lin Moyu si Muqianqian. Kasama rin si Muqianqian sa grupong ito. Nakangiti si Muqianqian nang walang bahid ng pagka-inosente, kumaway pa siya kay Lin Moyu. Malakas na tumawa si Meng Anwen at sinabi, Little Yu, bihira ang profesyon ng binibining ito. Tumango si Lin Moyu, totoo, bihira nga. Aksidente ko rin siyang nakilala. Tinapik ni Meng Anwen sa balikat si Lin Moyu, marunong umagap. Nakaramdam ng panginginig si Lin Moyu sa buong katawan niya. Ano ang ibig sabihin ni Meng Anwen? Si Bai Yuan naman sa tabi ay bumulong, totoong kailangan umagap. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo ang Master Meng mo. Sa mukha niyang iyon, walang sinumang nangahas na sumalungat sa kanya. Walang nagawa si Lin Moyu, kundi tumahimik, hindi na niya pinatulan ang dalawang makakapal ang mukhang ito. Si Ningyi ay isang assassin, at isa siyang legendary level professionist. Malakas na malakas ang kanyang fighting power. Si Muyon naman ay isang mid-grade legendary level Holy Spirit Summoner, at mayroon pa siyang primitive rune. Mas malakas ang kanyang fighting power kaysa kay Feng Xuan, hindi mahina. Si Muqianqian naman, bagaman hindi siya combat type professionist, napakaganda ng kanyang talento at skills. Basta't magamit ng tama, may pagkakataon pa rin siya. Ang pinaka-nakakausyoso kay Lin Moyu ay si Shuhan. Alam niyang hindi mababa ang level ni Shuhan, marahil ay lampas 65. Ngunit ang fighting style ni Shuhan, sa sandaling iyon ay hindi niya naintindihan. Masyadong kakaunti ang bilang ng pharmacist, masyadong kaunti ang impormasyon. Alam ng lahat na ang pharmacist ay marunong lang magtimpla ng gamot, walang kakayahang lumaban. Bukod pa dyan, hindi pa umabot sa divine level si Shuhan, hindi pa nag-evolve. Tingnan mong mabuti. Magugulat ka sa senior sister Shu mo. Hindi nagsalita si Lin Moyu. Ano ba ang ibig sabihin ng senior sister Shu niya? Malalim ang kahulugan ng salita ni Meng Anwen. Hindi siya nagsalita, ayaw niyang mahulog sa patibong. Dahil hindi po makita si Lin Moyu, parang hindi nagtagumpay ang plano ni Meng Anwen, nagpakita ng bahid ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ang unang 2 floor ay wala pa ring kahirapan. Anumang professionist, basta't hindi siya bobo, kayang pumasa. Susunod ang 3 floor. Lumitaw ang Wind Tiger. Biglang gumalaw ang katawan ni Ningyi. Sa 1 segundo, lumitaw na siya sa ulo ng Wind Tiger. Ang daggers ay tumusok pababa, sumabog sa malakas na tunog. Walang pag-aalinlangan na napatay ang Wind Tiger. Ang Holy Spirit Unicorn ni Muyon ay mumanga at nagbuga ng sinag ng liwanag, malakas din nitong pinatay ang Wind Tiger. Agad-agad, iwinagayway ni Muqianqian ang kanyang higanting platinum pestle, sunod-sunod na pinukpok ang katawan ng Wind Tiger. Hindi makagalaw ang Wind Tiger, hinayaan niya lang napukpukin siya. Lahat ay nagulat. Bakit hindi lumalaban ang Wind Tiger? Tanging si Lin Moyu lang ang nakakaalam. Ginamit ni Muqianqian ang kanyang skill para mastun ang Wind Tiger. Pagkatapos lang ng 4 o 5 pukpok ng pestle, patay na ang Wind Tiger, malungkot ang kanyang pagkamatay, durog din ang kanyang ulo. Ang sitwasyon kay Shuhan ay napakakaiba. Nagliwanag ang dulo ng kanyang daliri pagkatapos ay lumitaw ang isang tableta. Sumabog ang tableta, nagiging isang ulap ng berdeng usok. Nang maamoy lang ito ng Wind Tiger, agad itong nahulog sa lupa, natutulog na parang patay. Kinumpirma ng dungsyon na nakapasa na si Shuhan. Malakas na tumawa si Zhu Qingliu, nakita mo ba, Little Yu?
Tumango si Lin Moyu, ngunit hindi niya naintindihan. Sa kanyang paningin, medyo kakaiba ang skills ni Shuhan. Sinabi ni Meng Anwen, napakalaking espesyal ang profession ni Shuhan. Sa totoo lang, ang kanyang profession ay kakaiba. Ang buong pangalan ng kanyang profession ay medicinal combatant. Kaya niyang gumawa ng iba't ibang uri ng gamot. Bukod pa dyan, napakakaiba ng epekto ng mga gamot na ito. Ang skill na ginamit niya kanina ay tinatawag na sleeping smoke. Sino man ang makasinghot nito ay makakatulog na parang patay, maaaring matulog habang buhay. Talagang nagulat si Lin Moyu. Hindi niya inasahan na may ganoong profession. Ang gamot, kaya itong direktang gawin sa pamamagitan ng skills. Medyo hindi siya makapaniwala. Hindi ba iyon galing sa wala? Malakas na tumawa si Meng Anwen, galing sa wala. Ang paggawa ng bato na ginto. Sa mundong ito, walang imposible. Kung tingin mo imposible, ibig sabihin lang kulang ang iyong kaalaman. Pagdating ng araw na umabot ka sa divine level, maintindihan mo. Naintindihan ko. Naalala ni Lin Moyu ang sinabi niya. Patuloy ang pagsubok sa dungsyon. Para sa apat, hindi pa masyadong malaki ang kahirapan. Sa gitna nila, ang labanan ni Shuhan ang pinakakakaiba. Bawat beses ay gumagamit lang siya ng isang skill para gumawa ng tableta. Pagkatapos ay tapos na ang labanan. Si Mukian-kian naman ang pinaka-intense ang laban. Ngunit mayroon siyang talento sa combat instincts. Kahit intense, napakahusay pa rin niya. Si Ningyi, ang kanyang galaw ay parang multo. Hindi siya kayang tamaan ng mga mabangis na tigre kahit anino niya. Hanggang sa nakapasa sila sa ikawalong floor, doon na lumabas ang tunay na pressure. 4 na tigre ang nagsama-sama, lumakas ng husto ang attribute ng boss. Sa oras na ito, lumabas ang tunay na kahusayan ng skills ni Mukian-kian. Nang lumitaw ang boss, agad itong mahigpit na nakontrol niya, patuloy na na-stun. Hindi makalaban ang boss at sa huli ay napatay. Ang skill ng medicinal combatant ni Shuhan ay muling nagpakita ng kakaiba nito. Malaking bilang ng mga tableta na kanyang ginawa ay sunod-sunod na sumabog, ginagawang isang mundo ng ulap ang dungsyon. Nawala ang direksyon ng boss doon at sa huli ay nakasinghot ng maraming gamot. Habang papalapit na sa katapusan ang buhay, si Ningyi at Muyon, gamit ang kanilang malakas na fighting power, ay matagumpay na pinatay ang boss at pumasok sa ikasyam na floor. Sa pinakamahirap na ikasyam na floor, agad na naglaho si Ningyi. Hindi siya kayang mahanap ng mga mabangis na tigre. Tumawa si Lin Moyu. Alam niyang hindi niya kayang talunin, kaya't pinili niyang huwag lumaban. Talagang maganda ang galaw niya. Hindi niya inasahan na ang diskarte ni Ningyi para sa ikasyam na floor ay ang pag-iwas at hindi pakikipaglaban. Ngunit ito ay naaangkop sa katangian ng isang assassin. Huwag kailanman magpilit, huwag kailanman sumugal sa buhay. Kapag hindi ka tinamaan, agad na umatras. Si Muyon naman ay mas intense pa. Ang buong katawan niya ay nagliliwanag sa banal na liwanag. Nagtutulungan siya ng perpekto sa kanyang Holy Spirit Unicorn Beast, nakikipaglaban sa mga mabangis na tigre. Si Mukian-kian din ay ganoon. Ginagamit niya ng buo ang kanyang talento, napakalikot niya. Sa tulong ng kanyang combat instincts talent, basta't may kaunting pagsusuri, kaya ni Mukian-kian na umiwas. Si Shuhan pa rin ang pinakakakaiba. Ginawa niya ang buong dungsyon na isang lungsod ng ulap. Walang sinumang nakakaalam kung nasaan siya. Kung hindi mo siya nakikita, hindi rin siya makikita ng mga mabangis na tigre sa dungsyon. Ang buong dungsyon ay naging tahimik, walang ingay. Nagtaka si Lin Moyu. Kung ganoon, hindi ba't kayang tumagal ng matagal si Senior Sister Shu? Malakas na tumawa si Meng Anwen, hindi mangyayari. May sariling mekanismo ang dungsyon. Ang unang 1-0 minuto ay pinakamadali. Pagkatapos ng 1-0 minuto, mas mahirap na ng husto. Sinabi ni Bai Yuan, hindi mahirap makakuha ng 70 puntos. Ang mahirap ay ang bahagi pagkatapos. Kanina lang, nakayanan ni Feng Xuan ng 1-0 minuto, nakakuha ng 70 puntos. Ang kahirapan sa likod ay hindi pa lumalabas. Sa grupong kasama si Ningyi, 4 na lang sila ang nagpapatuloy. Naalis na ang iba. Mabilis na lumipas ang oras hanggang 1-0 minuto. Ang buong dungsyon ay parang nagsimulang magkaroon ng isang misteryoso at malakas na puwersa. Si Ningyi na nakatago ay agad na napilitang lumabas.
Agad na sumugod sa kanya ang lahat ng mabangis na tigre. Sa ilalim ng panghihimasok na misteryosong puwersa na ito, hindi na kayang magtago ni Ningyi. Napakabagal na rin ang kanyang bilis kumpara sa normal. Ganito rin si Muyon. Bumagal ng husto ang bilis niya at ng unicorn. Tila humina rin ang kanilang atake. Ang sitwasyon ni Mukyan-kian ang pinakamasama. Ginulo ng puwersa na ito ang kanyang buong ritmo. Sa isang kisap mata, tila na-eliminate na si Mukyan-kian mula sa labanan. Lumitaw si Mukyan-kian sa labas ng dungsyon. Hindi pa rin niya naintindihan kung paano siya na-eliminate. Si Shuhan lang ang nanatili sa ulap. Ngunit ang ulap ay parang patuloy na ginugulo ng isang higanting kamay. Malinaw na hindi na kayang tumagal pa ni Shuhan. Nakita mo? Pagkatapos ng 1-0 minuto sa ikasyam na floor, hindi lang tumaas ang level ng monster at lumaki ang bilang nila, kundi mayroon pang sariling puwersa ang dungsyon na nagdudulot ng mga pagbabago sa mga profession. Sa sitwasyong ito, hindi kayang tumagal ng matagal. Tumango si Lin Moyu. Ginulo ng puwersa na ito si Ningyi at ang iba pa. Si Mukyan-kian ang unang na-eliminate. Hindi na rin kayang tumagal pa ng iba. Ang pangalawang na-eliminate ay si Ningyi. Wala na siyang lugar para umiwas. Nakayanan niya ng 1 minuto na mas matagal kaysa kay Mukyan-kian, nakakuha ng 71 puntos. Sa kanyang spiritual world ay lumitaw din ang kalahating piraso ng talent Divine Stone. Bagaman na-eliminate, labis na natuwa si Ningyi, tumalon-talon siya habang tumatakbo pabalik. Magaling ako, ipinagmayabang ni Ningyi kay Lin Moyu. Ang kanyang hitsura ay parang batang nakagawa ng isang magandang bagay at humihingi ng gantimpala. Tumawa si Lin Moyu, napakagaling. Napakaganda mong umiwas. Mumuso si Ningyi kay Lin Moyu. Ito ang pinakamagaan na paraan, hindi nakakapagod at safe pa. Tumawa si Lin Moyu. Talagang maganda ang paraan na iyon. Sincere ang kanyang sinabi. Talagang napakaganda ng paraan ni Ningyi. Hindi nagtagal pagkalabas ni Ningyi, wala pang 1 minuto, na-eliminate na rin si Muyon. Masyado nang marami ang mga monsters. Hindi na niya kayang harapin. 72 puntos, isang magandang record. Ngayon, si Shuhan na lang ang natitira sa loob. Ang performance ni Shuhan ay ikinagulat ng lahat. Malinaw na siya ang pinakamahinang tingnan na binibini, ngunit siya ang huling tumatawa. Ang puwersa ng dungsyon ay patuloy na nanggugulo sa ulap na kanyang ginawa, ngunit hindi ito nagtagumpay. Hanggang sa lumipas ang 75 minuto, mula sa loob ng dungsyon, biglang umalinggaw ang huni ng isang hayop. Sa himpapawid, lumitaw ang isang higanting nilalang. Biglang lumitaw ang 5-colored fear stager, daan-daang metro ang taas, parang isang bundok. Ang higanting kuko nito ay humampas pababa, sinira ang ulap at kasabay nito ay itinaboy si Shuhan palabas ng dungsyon. 75 puntos. Nasungkit ni Shuhan ang pinakamataas na record ng Divine Stone dungsyon. Si Shuhan, parang isang dark horse, sumugod palabas at nasungkit ang pinakamataas na record ng Divine Stone dungsyon. Masayang binati ng lahat si Medicine God Shu sa pagpapalaki ng isang napakahusay na disipulo tulad ni Shuhan. Para sa divine level powerhouses na tulad nila, ang pagpapalaki ng mga junior ang pinakamahalaga. Ito ang garantiya para sa pagpapatuloy ng kaluwalhatian ng pamilya. Ang Medicine God Shu ay may nakatatandang apo na lalaki, si Shu Shizuo, na kinikilalang henyo. Kasalukuyan siyang Vice Dean ng Pharmacist Department sa Xiejing Academy, at sa hinaharap ay may pagkakataong maging Medicine God. Hindi niya inasahan na si Shuhan, nakakaunti lang ang nakakakilala, bukod pa dyan ay isang bihirang medicinal combatant, ay may pambihirang talento. Tila mas mahusay pa siya kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Marahil sa hinaharap, ang pamilya Medicine God Shu ay magkakaroon ng 2 divine level beings. Maganda rin ang performance ni Muyon, nakakuha siya ng 73 puntos. Si Moxinghai ay labis na nasiyahan. Ang record na ito ay maaaring mapabilang sa kasaysayan, at sa hinaharap ay maaaring umasa na maging divine level. Bumalik ang tatlo at pagkatapos ay nagtipon ulit, nag-uusap at nagtatawanan ng masaya. Ang Divine Stone Dongjon ay patuloy pa rin. Sunod-sunod na pumapasok ang bawat grupo ng tao, ngunit karamihan sa mga resulta ay hindi masyadong maganda. May mga nalungkot pagkalabas, at mayroon ding nagmumura ng ilang araw.
Pagkatapos, may ilan din na nakayanan hanggang sa ika-9 na floor at nakakuha ng 90 puntos, ngunit wala sinumang nakabreak sa record ni Shuhan. Ang 75 puntos ay parang isang mataas na bundok na mahirap lampasan. Sa ika-6 na araw, tapos na ang pagsubok para sa lahat ng naroroon. Sa kabuuan, 9 katao ang nagtagumpay, nakayanan hanggang 90 puntos at nakakuha ng kalahating talent Divine Stone. Sila ay sina Feng Xuan, Muqianqian, Ningyi, Muyon at Shuhan. Mayroon pang 4 na galing sa hukbo. Kailangan ding aminin na ang mga henyo na sinasanay ng hukbo ay may mas mahusay na practical combat ability kaysa sa mga miyembro ng great families. Little Yu, subukan mo na. Sabi ni Meng Anwen. Umuwal si Lin Moyu, tumayo at naglakad patungo sa pasukan ng Divine Stone Dongshon. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ang kilos ni Lin Moyu. Agad-agad, nagsimula na ang lahat sa pag-uusap. Si General Lin. Gusto rin niyang pumasok sa Divine Stone Dongshon? Mukhang ganoon nga. Hindi natin alam kung gaano karaming puntos ang makukuha ni General Lin. Siguradong masisira ni General Lin ang pinakamataas na record. Hindi lang natin alam kung makakakuha siya ng 100 puntos o hindi. Sa tingin ko, medyo mahirap yun. Tumitindi ang kahirapan habang tumatagal. Sa gitna ng mga usapan, nakarating na si Lin Moyu sa pasukan ng Dongshon at sinabi sa Divine Level Powerhouse na nagho-host, Senior, gusto kong subukan. Hindi pa lumampas si Lin Moyu sa level 70. Bukod pa dyan, sa kanyang katayuan, natural lang na gusto niyang pumasok sa Dongshon. Pasok na po kayo, General Lin. Siya, ang host, ay tanging responsable lamang sa pag-host ng Divine Stone Assembly. Ang kahilingan ni Lin Moyu ay syempre hindi tatanggihan. Naglaho ang anino ni Lin Moyu sa pasukan ng Dongshon. Sa susunod na segundo, lumitaw siya sa isang screen. Ang malamig na boses ni Yehao ay umalinggaw, palakihin ang screen para makita ng lahat ang performance ni General Lin. Ang Divine Level Powerhouse sa eksena ay hindi gumalaw at tumingin kina Meng Anwen at sa iba pa. Siya, ang host, ay hindi tao ni Yehao, kundi kabilang sa grupo ni Meng Anwen. Iba't ibang pangkat, natural na hindi siya makikinig sa utos ni Yehao. Walang pakialam na sumulyap si Meng Anwen kay Yehao. Kung gusto ni Senior Ye na manood, hayaan na natin siyang manood. Dahan-dahang itinuro ni Meng Anwen ang kanyang daliri, lumikha ng ilang imprint. Umikot ang formation sa lugar. Agad na pinalaki ang screen kung nasaan si Lin Moyu. Sabay-sabay na naglaho ang ibang mga screen. Sa loob ng Dongshon, nagsimula na ang pagsubok kay Lin Moyu. Sa unang floor, maraming itim na tuldok ang lumipad. Madali lang iwasan ni Lin Moyu. Pagdating sa ikalawang floor, hindi nag-aksaya ng maraming lakas si Lin Moyu. Isang kaway lang ng kamay niya, agad niyang dinurog ang higanting bato. Gaano kalakas ang attributes ni Lin Moyu? Ang strength attribute niya lang ay mas malakas na kaysa sa mga warrior at knight na kapareho niya ng level. Madali lang sa kanya ang durugin ang higanting bato. Sa ikatlong floor, lumitaw ang Wind Tiger. Hindi pa nakahuni, nagliwanag na ang dulo ng daliri ni Lin Moyu sa puting liwanag. Skill na Bonfang. Libu-libong Bonfangs ang agad na ginawang salaan ang mabangis na tigre. Hindi lang isang beses nag-activate ng skill si Lin Moyu. Sa loob ng isang iglap, nagpakawala siya ng 3 ulit ng Bonfangs. Ang makakapal na puting fangs ay tumago sa katawan ng Wind Tiger. Bumagsak ang Wind Tiger sa harap ni Lin Moyu. Sa kasalukuyan, medyo walang silbi ang skill na Bonfang para kay Lin Moyu. Para sa ranged attack, masyado itong nagkalat, hindi sapat ang attack power. Kung sa melee, hindi naman masama ang attack power, ngunit hindi rin masyadong maginhawa. Halos hindi na ito kasing dami, hindi man lang kasing husay ng hayaang humiwa ng ilang beses ang Berserk Skeleton Warriors ng palakol. Ang pangunahing dahilan ay palaging nakakasalubong si Lin Moyu ng mga kalaban na ang level ay malayo sa kanya. Ito ang nagpapapunta sa skill na Bonfang sa isang disadvantageous state. Ngunit naniniwala si Lin Moyu na ang pag-iral ay may rason. Kung umiiral ang skill na ito, siguradong may rason iyon. Baka sa hinaharap ay magbago ang skill. Sa kasalukuyan, sa pagharap sa monsters na kapareho niya ng level, maganda pa rin ang gamit ng skill na ito. Ang ikatlong floor ay walang anumang kahirapan para kay Lin Moyu. Sunod, ganoon din ang ika-4 na floor.
Kahit na mas mataas ang level ng monster kay Lin Moyu ng 3 level, walang pagkakaiba ang resulta. Sunod ang ika-5, ika-6 at ika-7 floor. Ginagamit lang ni Lin Moyu ang skill na Bonfang para resolbahin ang problema. Hindi man lang gumalaw si Lin Moyu, nakatayo lang siya sa lugar at ginagamit ang skill, nakapasa na siya sa floor. Ikinagulat ito ng lahat. Ganoon kalakas si General Lin? Hindi ba't summoner si General Lin? Narinig ko na marami siyang skeleton, bakit hindi niya ginamit ang mga skeleton? Siguro hindi pa kailangan o baka masyadong mahina ang mga monsters na ito para kay General Lin. Sa anong antas na umabot ang fighting ability ni General Lin? Maingay na noon ang grandstand. Lahat ay nakatuon kay Lin Moyu, kasama na ang mga matatandang henerasyon ng mga pamilya. Sa sandaling ito, lahat sila ay huminto sa pakikipag-usap at sunod-sunod na tumingin sa center screen. Sa ika-8 floor, ang 4 na wind, fire, water, lightning tigers ay nagsama-sama at naging isang higanting boss. Nang lahat ay akala na magsasumon si Lin Moyu ng kanyang Undead Legion, isang long sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Muli na namang nagbigay reaksyon ang lahat, hindi nila naintindihan kung bakit biglang humugot ng long sword si Lin Moyu. Pagkatapos, si Lin Moyu, tulad ng isang sword master, ay lumakad sa harap ng boss. Ang espada sa kanyang kamay ay kumislap sa kamangha-manghang sword light. Batay sa kanyang malakas na attributes, kahit wala siyang anumang skills, malaki pa rin ang attack power ni Lin Moyu. Sinimula ng boss ang counterattack, ngunit ganap na walang silbi ang kanyang counterattack laban kay Lin Moyu. Ipinakita ni Lin Moyu sa mundo kung ano ang ibig sabihin ng malakas na combat technique. Nakontrol ang boss, hindi ito makaganti. Mabilis na iniiwasan ni Lin Moyu ang mga atake nito, at kasabay nito ay agresibong gumaganti. Sa oras na ito, naging sword master si Lin Moyu na walang skills. Nakita ni Feng Chang'an ang eksenang ito, kumunot ang kanyang noo. Hindi niya inasahan na umabot na si General Lin sa ganoong antas ng swordsmanship. Tumawa si Meng Anwen at sinabi, nais ni Little Yu na ipakita sa mundo na hindi kailangan umasa sa skills. Batay lamang sa attributes at combat technique, maaari pa ring magpakita ng malaking fighting power. Tumango si Feng Chang'an. Totoo iyan. Kung naintindihan ito ni Xuan Feng Xuan, mas maganda sana ang kanyang record. Sumagot si Meng Anwen, haha, sayang lang, kakaunti lang ang makakaintindi sa ibig sabihin ni Little Yu. Sinabi ni Feng Chang'an, ang mga kabataan ay maaaring hindi makaintindi, ngunit ang mga nakakatandang henerasyon ay siguradong makakaintindi. Ang hindi umasa sa skills, at pagkatapos ay isama ang skill sa sarili, iyon ang pinakamahalagang asset, ang pundasyon upang maging divine level. Hindi niya inasahan na si General Lin ay ganoon ka-insincere. Mapagkunwari. Nagpakita si Lin Moyu sa pamamagitan ng kanyang kilos kung ano ang gusto niyang sabihin. Sa mga nakakaintindi, natural silang makakaintindi. Para naman sa mga hindi makaintindi, kahit magpaliwanag pa ay walang silbi. Sa ilalim ng sunod-sunod na atake ni Lin Moyu, sa wakas ay bumagsak ang boss. Pagkapasa sa ika-8 floor, umabot na sa 80 puntos ang score. Pinipigilan ng lahat ang kanilang hininga habang pinapanood kung paano haharapin ni Lin Moyu ang ika-9 na floor. Sa sandaling nagsimula ang ika-9 na floor, 4 na mabangis na tigre ang sabay-sabay na lumitaw. Pagkatapos noon, bawat 5 segundo, lumilitaw ang isa pa. Kung hindi ka mabilis pumatay, dadami ng dadami ang bilang, at sa huli, lalamunin nila ang player. Ngunit sa iilang dosenang monsters na ito, ginamit na rin sa wakas ni Lin Moyu ang Undead Legion. Hindi marami, isang Undead Legion lang. Hindi pa nakasugod ang Berserk Skeleton Warriors, isang nakakasilaw na element burst ang agad na nagwasak sa 4 na malakas na tigre. Pagkatapos noon, bawat oras na lumitaw ang isa, agad itong pinapatay. Ang buhay ng mga mabangis na tigre ay hindi umabot sa kalahating segundo. Lahat ay nagulat. Ang lakas ni Lin Moyu ay ganap na lumampas sa kanila. Isang nanginginig na boses ang nagsabi, ganoon kalaki ba talaga ang agwat sa pagitan namin at niya? Napakalakas ni General Lin, walang kahirapan ang ika-9 na floor, parang wala lang. Hindi na naman gumalaw si Lin Moyu, hinayaan niya lang na kumilos ng malaya ang Undead Legion. Pagkatapos ng 1-0 minuto, lumitaw ang isang misteryosong puwersa sa loob ng dungsyon. Naapektuhan ng puwersa na ito si Lin Moyu at ang Undead Legion. Pakiramdam ni Lin Moyu ay parang bumagal ang kanyang pag-iisip ng kaunti.
Mas mabagal din ang reaksyon ng Undead Legion. Ito ba ang interfering force? Napakahiwaga, ngunit napakahina. Walang silbi. Mahinang sinabi ni Lin Moyu, hindi na natin papansinin ang puwersa na ito. Sa totoo lang, ganoon din para sa Undead Legion, wala itong malaking epekto. Dahan-dahang naghintay si Lin Moyu hanggang sa ika-15 minuto. Sa himpapawid, lumitaw ang isang higanteng, makulay na mabangis na tigre. Ang Five-Colored Fierce Tiger ay lumitaw sa pangalawang pagkakataon sa Divine Stone Donjon Assembly na ito. Kahit sa kasaysayan, mabibilang lang sa daliri ang bilang ng beses na lumitaw ito. Ang pagdating ng Five-Colored Fierce Tiger sa Divine Stone Donjon ay patunay na napakalakas ng kakayahan ng professionist na iyon. Ngayong taon, si Shuhan lang ang tanging dahilan para lumitaw ang Five-Colored Fierce Tiger. Gayunpaman, lumitaw lang ito ng sandali. Agad na natalo si Shuhan. Sa kasalukuyan, lahat ay umaasa sa performance ni Lin Moyu. Sa tingin ko, kayang tumagal ng matagal ni General Lin, hindi lang kayang tumagal, sa tingin ko kaya pa niyang gumanti. Ang gumanti? Medyo mahirap siguro. Wala pang sinumang nakagawa niyan sa kasaysayan. Kung hindi kaya ng iba, hindi ibig sabihin na hindi kaya ni General Lin gaano karami na bang himala ang nagawa ni General Lin. Marami ang nagbigay ng malaking tiwala kay Lin Moyu. Hindi rin maliit ang bilang na ito. Sa kanilang isipan, si Lin Moyu ang simbolo ng himala. Malakas na tumawa si Feng Chang'an at sinabi, Old Meng, Old Bai, dati, parang hindi nyo rin nakita ang Five-Colored Fierce Tiger, ano? Sabi ni Meng Anwen nga, noong panahon namin, konti na lang sana. Ganoon din si Old Bai. Tumawa si Feng Chang'an at sinabi, mukhang mas mahusay ang mga disipulo ninyo kaysa sa inyo, ano? Sumagot si Bai Yuan, syempre. Hindi mo rin naman tinitingnan kung sino ang disipulo namin. Normal lang na mahusay ang susunod na henerasyon. Mahinang tumawa si Meng Anwen, kumislap sa kanyang mga mata ang bahid ng pagmamalaki. Tapos na ang kanilang henerasyon. Henerasyon na ni Lin Moyu ngayon. Nang makita ni Yihao ang Five-Colored Fierce Tiger na lumitaw, nagkaroon ng komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata. May bahid ng killer intent at paghanga. Tutal, miyembro rin siya ng lahi ng tao. Kahit may alitan, hindi ito magbabago. Napakakomplikado ng kanyang pakiramdam sa sandaling ito. Mahirap itong ilarawan sa ilang salita. Nang lumitaw ito, naglabas agad ang Five-Colored Fierce Tiger ng isang nakakatakot na aura. Isang sulyap lang ni Lin Moyu, nakilala na niya na mayroon itong maraming katangian ng World Boss. Ang 5 kulay na liwanag ay bumalot sa buong katawan nito, bumubuo ng isang defensive layer. Kasabay nito, ang 5 kulay na liwanag ay nagtataglay din ng nakakatakot na attack power. Tulad ng matalas na talim na humihiwa sa hangin, all-around offense at defense. Malinaw na katangian ito ng World Boss. Bukod pa dyan, mas mataas din ang bilis ng Five-Colored Fierce Tiger, kaysa kay Lin Moyu ng ilang level. Para sa iba, kahit ang World Boss na kapareho ng level, ay nakakatakot na nilalang na hindi dapat galawin. Ngunit para kay Lin Moyu, ano ba naman ito? Nang umaksyon ang Five-Colored Fierce Tiger, sumugod din ang Undead Legion na parang mga lobo sa usa. Binigyan din ni Lin Moyu ang World Boss ng nararapat na respeto. Kaya't sumamon pa siya ng isa pang Undead Legion. 2 Undead Legions, sapat na para harapin ito. Sa paningin ni Lin Moyu, maliban sa medyo malaki ang sukat ng Five-Colored Fierce Tiger, hindi naman ito karapat-dapat tingnan. Malaking sukat ay hindi nangangahulugang malakas na fighting power. Isang hampas ng kanyang kuko ang bumagsak. Tumama ng malakas kay Lin Moyu. Nayanig ng husto ang dungsyon. Ang mga puso ng lahat ay bumibilis. Nagliwanag ang bone armor, hinaharangan ang atake nito. Talaga namang mahina. Kahit ang bone armor ay hindi masira. Nagpakita ng bahid ng pagkamataas sa mga mata ni Lin Moyu. Tila hindi naintindihan ng Five-Colored Fierce Tiger kung bakit walang pinsala ang kanyang hampas. Sumabog ang Element Burst. Malaking bilang ng Element Burst ang sumabog sa kanyang katawan. Agad na nagkaroon ng maraming sugat ang Five-Colored Fierce Tiger. Hindi malaki ang lakas ng Element Burst. Sa pagharap sa mga level 8 World Boss, hindi ito sapat. Ngunit sa pagharap dito, sapat na itong malakas. Matatalas na pana ang humihiwa sa langit ng dungsyon, dala-dala ang kidlat,
tumusok sa kanyang katawan. Agad na naging parang parkupino ang five-colored fear stager dahil sa kidlat. Maraming berserk skeleton warriors ang lumipad na sa tabi nito. Sabay-sabay na sumabog ang mga skill sa palakol. Sa isang kisap mata, malubhang nasugatan ang five-colored fear stager. Galit na humiyaw ang five-colored fear stager. Sumambulat ang 5 kulay na liwanag sa kanyang katawan. Agad na gumaling ang mga bagong sugat. Mabilis na tumaas ang aura sa kanyang katawan. Sa loob ng dungsyon, muli na namang umagos ang isang misteryosong puwersa at pumasok sa katawan ng five-colored fear stager. Nagsimulang tumaas ang level ng five-colored fear stager. Hindi bababa sa mas mataas ito kaysa dati. Naramdaman ni Lin Moyu ang pagbabago sa five-colored fear stager. Nagpakita ng mahinang ngiti, medyo interesante na. Pagkatapos palakasin, halos umabot na sa rurok ng level 69 ang five-colored fear stager. Sa pag-intindi ni Lin Moyu, ang five-colored fear stager, sa oras na ito ay lumampas na sa antas ng Ancient Flood Dragon. Bagaman lumakas ito, hindi pa rin sapat. Muli na namang lumitaw ang 2 undead legions. Bilang respeto, nagdesisyon si Lin Moyu na magpakawala ng 2 pang undead legions. Total 1 panandang pandagdag 2 panandang pandagdag 2 katumbas equals 5 legions. Umungol ang five-colored fear stager, ngumanga at nagbuga ng 5 kulay na liwanag. Ang 5 kulay na liwanag ay nabuo mula sa iba't ibang elemento, hangin, tubig, apoy, kidlat. Naghalong magkakasama ang 4 na elemento. Pagkatapos maghalo ang maraming elemento, bumuo ito ng isang mahiwagang kulay, nagiging 5 kulay na liwanag. Tumama ang 5 kulay na liwanag sa mga skeleton. Agad na bumagal ang bilis ng mga skeleton. Naramdaman ni Lin Moyu na malaki ang pinsala na tinatanggap ng mga skeleton sa ilalim ng liwanag na ito. May slow effect at hindi rin masama ang attack power. Magandang skill. Nakakita si Lin Moyu tumunog. Sumabog ang bone armor sa ilalim ng liwanag na 5 kulay. Hindi nagmadali si Lin Moyu. Agad siyang nagdagdag ng bone armor para sa sarili niya. Sa kanyang palad, nagliliyab ang apoy. Skill na Soulfire. Bumagsak ang apoy. Walang anumang reaksyon ang five-colored fear stager. Kumunot ang noo ni Lin Moyu. Mukhang hindi ito tunay na boss, parang puppet lang. Kung hanggang dito lang ang fighting power mo, hindi na kailangang magpatuloy pa sa labanan. Nagdesisyon si Lin Moyu. Agad niyang ginamit ang mga core skills na hindi pa niya nagamit. Kasabay nito, naglunsad ng mabangis na atake ang Undead Legion. Hindi niya ginamit ang core skills noon dahil gusto ni Lin Moyu na makita kung gaano katindi ang kahirapan. Ngunit ngayon, mukhang medyo nakakadismaya. Hindi man lang kasing lakas ng level 70 world boss. Malayo sa kanyang inaasahan. Sa ilalim ng curse, halos 1-0 beses na tumaas ang damage na tinatanggap ng five-colored fear stager. Bagaman may ilang katangian ng world boss ang five-colored fear stager, wala naman itong kakayahang mag-resist sa curse tulad ng isang tunay na world boss. Nalaso ng curse at pagkatapos ay napalibutan at inatake ng Undead Legion. Sa ilalim ng all-out attack ng Undead Legion, nakayanan lang ng five-colored fear stager nang wala pang 1 minuto. Nagpakawala ito ng huling hiyaw bago mamatay. Ang buong katawan nito ay naglabas ng nagniningning na liwanag, nagpaliwanag sa buong dungsyon. Nabulag si Lin Moyu dahil sa 5 kulay na liwanag. Wala siyang nakita. Kasabay ng pagsabog ng liwanag, naglaho ang screen na ipinapakita sa labas. Anong nangyari? Bakit nawala ang screen? Siguro napatay na ni General Lin ang five-colored fear stager. Habang nakikipaglaban si Little Yu, nawala ang screen. Sabay-sabay na napasigaw sa gulat ang lahat. Si Meng Anwen naman ay seryoso ang mukha, patuloy na naglalabas ng mga rune. Ngunit, walang silbi. Hindi pa rin maipakita ang screen sa loob ng dungsyon. Nagtanong si Bai Yuan kay Old Meng, anong nangyari? Hindi nakasagot si Meng Anwen. Marahil ay na-activate ang isang mekanismo ng dungsyon. Hindi sigurado si Bai Yuan, baka napatay na ni Little Yu ang five-colored fear stager. Tumango si Meng Anwen. Maaaring ganoon. Sa fighting power ni Little Yu, hindi mahirap patayin ang five-colored fear stager. Anong mangyayari sunod? Walang sinumang nakakaalam. Maaari lang tayong maghintay at manood.